Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong nawang kagadang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan, ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan, ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng puon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinaas. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit ulang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilarawan na nangyari kay Judas. Kung paanong naging isang palatandaan si Judas sa mga taga-Nineveh, hindi naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahi ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Judas. Ngunit hindi nahamak kay Judas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating pong mabuting balita, sinabi po ni Jesus, napakasama ang henerasyon na ito dahil humihingi sila ng palatandaan. Walang ibibigay na palatandaan kundi ang kay Judas. Ano po yung palatandaan ni Judas? Ito po yung kanyang pananawagan sa buong Nineveh na magbagong buhay at magbalik loob sa Diyos. Kaya kung hindi po sila magbabagong buhay, gugunawin ng Panginoon ang kanilang lungsod. Sisirain ng Diyos ang buong Nineveh. Ayaw ni Judas masira ang Nineveh, kaya ito'y lumayo at tumakas siya. Iniwan niya ang Diyos. Sabalit kumikilos pa rin ang kamay ng Diyos. Kahit saan man pupunta at tatago si Judas, hahanapin pa rin siya ng Diyos. Dahil malaking misyon ang kanyang gagawin. Sumakay po siya sa isang bangka. Inabutan po ng isang malakas na bagyo at unos. At tagang ito'y malapit ng masira. At napagtanto ni Judas na siya ang dahilan na sila'y pinarorosahan. Minabuti po ni Judas na siya itapon sa dagat at kinain po ng malaking isda at nananatili ng 3 gabi
at 3 araw. Iniluwa siya ng isda, nakita niya ang kanyang sarili sa dalampasigan ng Ninive. Wala po siyang magawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi niya po pwedeng takasan ang kalooban ng Diyos. Kaya po ang ginawa ni Jonas, inikot niya po yung buong lungsod ng Ninive. At nanawagan po siya ng pagbabagong buhay. Pagbabalik loob sa Diyos. Kailangan natin yung pagbabago ng isip. Kailangan ninyong pagbabago ng kalooban. Kailangan ninyo ang pagbabago ng inyong mga ugali. Dahil masasama kayo. Kaya kung hindi kayo magbabago, sisirain ng Diyos ang buong Ninive. Gugunawin ng Diyos ang buong Ninive. Alam niyo po, nagkaroon po ng himala. Binago, nagbago, at nagbalik loob lahat sa Diyos. Hindi po lamang ang henerasyon noon at mga kababayan ng Diyos ang humingi ng palatandaan, kundi kahit ngayon sa ating panahon, gusto natin makita ang himala ng Diyos. Gusto natin magkaroon ng palatandaan. Alam niyo po, mga kapatid, tinawag ng Diyos ang 12. Matapos tawagin ng Diyos ang 12, tinawag niya po ang 72 disciples. Doon nabuo ang unang simbahan. Palatandaan na buhay ang Diyos. At hindi lamang yan, itinatag ni Kristo ang sakramento. At sa lahat ng sakramento, binigyang pansin ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia. Dahil sa Eucharistia, naroon ang presensya ng Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Dahil gusto natin tanggapin si Jesus sa Eucharistia. Buhay ang Diyos sa Eucharistia. Kaya po, He is what He claims. That He is the Son of God. He is what He does. The Messiah. He wants to promise His promises. The resurrection and the life. Ask not for a sign from Jesus. It has already been given. Search for it. Demand not any proof from Jesus. He has already been provided. Discern it. Nasa atin na po. Kailangan lamang natin hanapin at pagnilayan. Nasa atin ang buhay na Diyos. Bumabaling tayo sa panalangin ng Diyos Ama para sa biyaya ng bagong buhay at pakatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawan tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan ng pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, binigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, nilob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya, magpakailanman. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maraming kapatid, upang paghahay natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo't kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinatiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahiyag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng manghel ng sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawing banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay
Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman matapos sa ngapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalos-salos katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo si Bahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahalin mo rin kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin nakagaling na utos at toro ni Jesus, napay natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Piniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad man niyan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sino man sa akin nananahan
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, iyon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Inilulohog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumagay taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.